aking amiga, mga asawa, at welcome po sa Kuwait. Welcome po sa aming bahay. Welcome po sa aming flat dito sa Kuwait. Buhay OFW, isang maligaya, masaya, at masaganang araw sa inyo mga OFW. Tama ba, amiga? Tama. Tama. Kita nyo? Ang energy. Energy. Papasukin natin ang ginagawa ng aking amiga. At kami ngayon ay nagluluto ng, ano bang iluluto mo, amiga? Sago. Sago at gulaman. Tama? Luto na yung gulaman eh. Sago Okay, na lang. sago at gulaman ang gagawin ni amiga. Luto na yung gulaman, sago na lang dyan. Pasukin natin mga amigo at amiga. Pasok tayo, samahan niyo ako. Ayun. Ito ang ating kitchen. Nandito kayo sa ating page na Amigo at Amiga. Ito po yung ating kitchen dito. At ito ang ating pambansang kusina ng isang OFW. Isang katulad ni Amiga na mahilig kumain, magluto. Ako talaga mahilig kumain. Oo, siyempre, mahilig kami ni Amiga. Isama ko ng sarili ko, mahilig kaming kumain. Lalo na kung ang pagkain ay talagang masarap. Siyempre, kaya nga pagkain. Haluin na natin ang ating sago. Ayan, pasukin natin ang ating sago. Ayan. Habang tayo ay nagluluto ng sago, tayo ay magkikwentuhan mga amigo at amiga ng ating buhay-buhay. Ika nga ay ang ating buhay bilang isang OFW, Visa 18. Ayan, ang Visa 18, ang ibig sabihin po yung Visa 18, ito yung mga amiga, paliwanag po. Magkatrabaho po sa labas, pwede kayong trabaho sa mga mall, basta po sa labas, hindi sa loob ng bahay. Ang Visa 20, ito po yung Visa 20, nagtatrabaho sa loob ng bahay. Ito po yung visa, uri ng visa dito sa Kuwait. At ang Visa 22, pagka yung Visa 22, ito po yung Visa 22, ito yung family visa. At yan, si amiga natin. Family visa. Siya po ay isang family visa natin. Tapos after 1 year, pwede kayong magtrabaho na sa labas. At itatransfer ang inyong visa bilang 18 at pwede na kayo magtrabaho sa labas. Sa mall, kahit saan. At ang Visa 22 nga, tulad ng pinaliwanag ko, family visa. At ang 18, transferable po yun. Tapos ang Visa 20, yung iba hindi transfer. Kung bahay kayo, bahay. Kung sa loob kayo ng bahay o hardinero, driver, kasi yung bang sponsor o yung employer ay hindi pumapayag na ilipat kayo sa ng visa. Pero na lang kung may mabait kayong employer or sponsor. Ika nga, si amiga nung dumating dito, family visa 1 year bago na i-transfer. Ganun po ang patakaran dati ng visa. At saka ang tawag dito, yung ating family visa dati, ang salary bracket niya lang 250, napakababa lang. Ngayon, ang salary 250 KD. Kuwait dinar. Kuwait dinar. Ngayon po ay 600 dinar na or 800 dinar na. Kaya napakahirap na po magdala ng family kapamilya niyo dito sa Kuwait. Talagang namang ngayon may pahirapan talaga. Pera na lang kung ang sahod nyo ay siguro nasa 1,000 o sa kayong professional tulad ng doktor, engineer, yan. At saka ang inyong salary nasa 800 pataas. Kaya napakahirap pong magdala ng kapamilya dito, kapuso at lahat ng inyong padugo ay mahirap magdala nyo. So, napaka-imposible na. Kaya, visit visa pwede. Ha? Visit visa pwede. Visit visa pwede. 3 months lang. Pero sayang naman, di ba? 3 months lang dito mag-i-stay. Kung kayo na magbakasyon sa Pilipinas. Di ba? Kung 3 months lang. Pero kung marami kayo na extra, bakit ang hindi? Para maranasan ng iba, ng kabag-anak nyo, kahit 3 months lang, makapunta ng Kuwait. Yun nasa sa inyo pa rin. Pero bago tayo magpatuloy ng ating kwentuhan, tayo po ay maghahalo ng, ano ba ito, amiga? Sago. Ayan. Ayaw tayong sago. Kasi ang balak po namin ngayong araw na to, kami ay magluluto ng sagot gulaman, turon at banana cue ng aking amigang asawa. Ayan po ang magiging merienda natin ngayong araw na ito. Araw ng Kuwait, araw namin ni amiga. Kasi ay napagpasya namin ng meriendang Pinas, meriendang Pinoy. Ayan.
Nakakamiss yung mga ganyang merienda, no? Lalo na kung kayo ay bibili sa, yung nakakamiss din yung paglabas mo ng school, sa gulaman, elementary, high school, yung college kayo, lalabas kayong banana, bibili kayong banana, yung tuhog-tuhog nga. Ang sabi nga namin dati, nung kami mag-tropa, medyo may kalokohan kami ng tropa namin. Ang tawag namin sa lugaw, hepalugaw. Hindi ito wala kang kwento. Kumbaga parang kulitan lang. Hepalugaw, sabi nga namin, kasi nga sa usawa ng bayan, kumbaga parang pagkagat sa usawa, yun nagpapasarap eh. Yung lugaw, yun yung cosmic lugaw. Yung cosmic lugaw kung tawagin namin, ito yung may mga langaw-langaw na lugaw. Alam mo masarap pero kahit nilangaw mo siya, masarap. Nakakamiss siya kaya napagpasyahan kami, nagluluto kami ngayon ng banana turon at sa gulaman. Para naman maranasan namin ang buhay Pinas. Ayan. Para kaming nasa kusina ni Amiga, ito yung kusina ni Amiga na lahat ng kaganapan tungkol sa pagkain at pagkain namin ni Amiga. Si Amiga nakakalam kaya siya ang namamahala ng kusina. Obvious naman, Amiga. Tama ba? Na mahilig ko sa pagkain. Wala na akong ibang ibig sabihin. At ako'y mahilig sa pagkain. Yun lang ang kinahiligan ko, ang pagkain. Lahat ng bisyo kaya kong iwasan. Sabi ko nga, lahat ng bisyo, iniwan ko na. Lahat ng masamang gawain, iniwan ko na. Pero ang pagkain napakahirap. Kumbaga parang, ang pagbabago kasi kung gugustuhin ng isang tao, hindi tao ang magsasabi sa'yo. Ikaw mismo ang magbabago sa sarili mo. Kasi kung ibang tao lang ang magsasabi sa'yo na magbago ka, mahihirapan ka. Pero pag sarili mo ang nag-desisyon na ayaw mo, magbabago ka, napakadali. Kasi dapat habang tumatanda tayo, mga amigo at amiga, ito, lesson ko sa buhay. Buti naging taranta, hindi naman tarantado, sabihin natin may nagawa tayong masasama nung tayo kabataan, normal yan. Ang importante, nagbago ka. Yung malaga doon. Sabi nga natin, mas magandang naging gago ka ng kabataan mo kasi naging gago ka ngayon. Kasi kung ngayong edad ko, magiging gago ako, ang pangit tingnan, para na tayong tanga, di ba? Parang wala tayong pupuntahan, hindi na tayo, sabi nga sa kanta, hindi na tayo pabata. Kung na tayo eh, matanda na tayo, alam na rin natin kung, kaso nga lang, minsan may mga tukso. Alam mo yung tukso, lahat ng klaseng tukso para magayod ka, tukso para sa babae, tukso sa bisyo. Dapat marunong na tayo umiwas, marunong tayo mag-control. Kasi kung mahal natin hindi porket na hindi ang aking asawa, kung mahal natin ng isang relasyon, ng isang ating mahal sa buhay, iiwasan natin yung basaktan o mawasak. Ingatan natin, alam mo yung salamin, ingatan pag nabasag, wala. Alam mo yun, dapat nag-iingat ka sa bawat galaw mo. Dapat i-enjoy mo na ang buhay mo. At dapat, kung ayaw mong mawasak ang masamang samahan o isang relasyon, lalo na talagang iniingatan mo siya, umiiwas ka sa tukso. Kung ang tukso lumalapit, lumayo ka. Pero ngayon naman sa edad natin, sa tagal ko, kasi laking kalye rin ako, mga amigo at amiga. Lahat siguro ng katarantado mo sa kalye. Lahat ng bisyo, nasubukan ko. Pati yung mga, basta lahat. Basta ugaling kalye, nasubukan natin. Kaya mas maganda na po yung naranasan nyo noon kaysa dadanasin nyo lang ngayon. Kasi kung ngayon kayo magloloko, napakapangit na po. Para sa mga, hindi ko sinasabing marami po akong alam, ito po yung experience ko lang. Kasi sinasabi ko lang po yung experience ko, na alam ko naman naging experience nyo lang. Then, may kanya-kanya tayong istorya. Ang bawat tao may kanya-kanyang istorya. May kanya-kanyang kwento. Kaya nga minsan, may magagalit sa'yo kasi may sarili siyang kwento. Minsan naman, may sarili rin akong kwento. Di ba? Ganun ang buhay, di ba? Minsan, depende sa nagkikwento, di ba? Pero sa amin, amiga, kumbaga adi sa salitang kung ano salita yun, adi na lang. Kumbaga parang, wala na kaming pake. Di ba? Kung ito yung isang payo na rin, isang karanasan ng isang OFW. Kaya siguro may mga OFW dyan, dapat tayo, magsumikap para pag-uwi natin yung Pilipinas, hindi natin naranasan namin, amiga, yung nasa Pilipinas kami, na talagang hirap kami sa buhay. Kumbaga, kami yung tipong talagang nagsikap kami ni amiga, hindi kami ng morisyon ng tao. Pag mayroon kami problema, sinasarili lang namin ni amiga. Tapos, dumidiskarte kami ni amiga. Wala kaming inistorbong tao.
Kumbaga parang kaya nagpasya nga akong dito, sumakwento natin nung unang video pa lang, na nagpasya ako na bumalik sa abroad. Kasi ang nagtatrabaho sa Pilipinas noon, waiter, bartender, yan po ang trabaho sa Pilipinas. Pagka hindi bartender, waiter. Nagtagal po ako sa barista. Yun po ang naging trabaho ko sa barista. At isa pong barista si Don Guidote dati. At ako po yung barista hindi marunong magtinda ng kape. Kasi sabi ko nga kay Amiga, ang magiging barista, may machine po yan. Madali magtinda kasi may machine na tayo. Alam mo dapat kung paano ko ganito. Hindi katulad ng nagtitinda ka lang ng yung alam mo yun, yung parang kape na madaling sabihin latte. Madali lang naman magtinda ng kape. Yun nga, si Amiga naging trabaho niya sa Pilipinas. Nag-supervise ko sa Pinas, di ba? Isang restaurant doon sa ganun, sa isang restaurant at doon na kami nag-meet ni Amiga sa Pilipinas. Si Amiga nga, dinala natin dito sa Kuwait at tayo ay nagsama kasi nga mas magastos mga amigo at Amiga hindi kasama ang Amiga sa amin. Kaya ang haba na natin kwento, sana po ay kapulutan nyo rin ng aral. Yung ating habang nagluluto ay kwentuhan at experience bilang isang OFW. Sabi ko sa mga nakaraang video ko, minsan pare-pares tayong OFW, iba-iba ang trabaho, iba-ibang karanasan, iba-iba yung nakikilala, iba-iba ang nakakausap. Kaya po, iba-iba ang natututunan natin. Meron tayong mga nagtatrabaho sa loob ng bahay, sa labas, kaya iba-ibang istorya, iba-ibang natututunan at kaya iba-iba rin ang ating nagiging ugali at mindset, kumbaga. Pero siyempre nasa tao pa rin yan kung paano niyo po dadalhin ang inyong pagbabago o ang inyong kaisipan, magandang pag-iisip, yan. Bilang isang OFW, marami po akong natutunan at marami akong naging experience dito. Siyempre, ako dati, siyempre, tayong mga OFW, kaya nga tayo nag-abroad o kaya nga tayo lumayo sa ating mga kapamilya noon. May mga pangarap tayo, hindi lang naman ako. Siyempre, itong sa akin, kwento ko lang po ito, baka sabihin ng iba dyan, napakadami kong alam. Ito po sa akin ay, akin lang po ito. Kumbaga parang istorya ko lang, istorya ng buhay ko. Siyempre, hindi natin may iisipin ng iba, ang daming alam ni Don Guidote na istorya ko po ito. Kumbaga parang ito po kasi natutunan ko. Hindi ko po alam, experience ko po itong sinasabi sa inyo. Napakahirap po, mga amigo at amiga ng wala kang sariling, o kaya sabihin natin, wala kang pera sa Pilipinas. Kaya kayong kabataan ngayon, nagbabalak mag-abroad, isipin nyo na kagad ang inyong future. Mag-ipon, dahil napakahirap. Pagkatapos ng mag-iipon, madali na tumulong. Palakasin mo muna ang sarili nyo. Palakasin mo muna ang inyong kung anong meron kayo. Kasi kung pare-paras kayo walang pera, mahirap. Kasi kung baga hindi mo nga matulungan yung sarili mo, paano makakatulong yung iba? Maganda, mag-ipon ka muna. Pagkatapos mo mag-ipon, palakasin mo yung sarili mo, madali na tumulong. Kung baga isang puno, pagka isang bunga, konti lang ang makakapitas. Pero pagka yan namulaklak at bumunga, madaming pipitas dyan, marami ng lahat. Tapos ikaw yung puno, isipin mo kung ikaw yung puno, maraming pipitas yan. Maraming makakain, marami kang matutulungan, may ibigin. Ganyan lang po ang ibig kong sabihin. Kaya sa ating mga OFW dyan, pag nag-abroad kayo, alam ko namang may pangarap kayo, mag-ipon kayo. Palakasin nyo muna yung sarili nyo, palakasin nyo muna yung inyong pangangailangan sa buhay, yung inyong kumbaga parang kung anong kailangan nyo, bahay, mga ganyan. Kung ano pong importante sa Pilipinas sa pag-uwi nyo. Ipunin nyo lang at napakadali na po. Magiging madali ang para sa lahat. Yan ang sinasabi natin. Pero siyempre, may kanya-kanya tayong ugali. Kapag ikaw ay walang pera, kumbaga pag wala kang pera, sabi nga nyo ba, napanood ko nga yung kami Rosana Roses galing kay Rosana Roses to, na pagka ikaw wala kang pera, tayo ka, shoot ka. Kasi nga, yung iba, ang respeto, bumabatay o bumabase sa pera mo. Diba? Ang pinakaayaw ko lang, ito po, alam niya Amiga to, ang pinakaayaw ko, yung ikaw ay magbibigay ng tulong, pero yan iaabot mo na may camera o may nakikita may nakakita ibang tao, yun ang pinakaayaw ko. Hindi sa akin lang din ha, ewan ko sa inyo, kung
Pero yan ang hindi ko ginawa sa isang tao. Nabibigyan ko siya ng pera para iaabot ko ng ganyan na may makakita. Parang ang sa akin, kumbaga parang hindi mo nirespeto yung taong yun eh. Hindi mo nirespeto, nagyayabang ka, o ano pa man. Yan ang ayaw na ayaw kong makikita o gagawin sa isang tao. Natutulungan kita para i-broadcast pa. Hindi ko naman sinasabing ko na, pero ganun tayo, akin lang ulit to. Baka sabihin kuwan lang din. Ayoko nung tutulong ka yung may makakita pa ng iba or ipagyayabang mo pa. Pangit yun, hindi tulong yun. Tinatanggalan mo ng respeto yung taong yun. Parang binibili mo siya, pinapahiya mo siya. Depende na dun sa pagtanggap ng taong yun. Pero ganun yung pakiramdam na tinatanggalan mo siya ng mga pagkatao eh. Binibili mo yung, kumbaga parang dinadown mo siya eh. Di ba? Kumbaga parang tumutulong ka pero gusto mong ipagmalaki. Ang pagtulong hindi pagmamalaki yan. Dapat yan ay nasa puso. Yan, marami tayong nasabi. Siguro sana gusto napulutan nyo ito ng isang aral, isang experience po ito. Basta ganun lang ang buhay siguro ng tao. Laging namin inis ng media, laging may komento yan. Laging may sasabihin. Huwag nyo nang pansinin sa ating mga ka-OFW, huwag nyo nang pansinin kung ano sasabihin ng iba, kahit sino pa man, kung ano pa man yan. Kasi lahat ng ipakita mo dyan, may komento yan. Kasi normal ang tao na may sasabihin sa'yo. Makisama ka, hindi ka makisama, hindi mo pansinin mo. Lahat ng bawat gawin mo, may komento yan. Kaya kung iisipin mo yung sasabihin ng ibang tao, hindi ka liligaya. Ang tunay na ligaya, yung taong nagmamahal sa'yo ng tunay, yung tatanggapin ka at yung mahal ka. Kasi yung ibang tao, pag inisip mo yan, hindi ka makakontento. Ang importante, kung ano ka, yun ka na lang. At saka huwag mo na isipin yung kung anong sasabihin pa ng iba dahil problema ka lang. Kasi lahat ng tao, kapag nagkwento, sila tama. Tama ba, amiga? Kasi sila ang tama eh. Kung parang wala ka nang magagawa doon, storya nila yun. Kaya sa amin amiga, kaliwali. Kung parang, ano ba yung ng kaliwali? Sa itang Arabo kasi yun eh. Kaliwali, parang ignore nyo na lang. Ganun lang kasimple ang buhay. Kung gusto mong maging masaya, ipon, enjoy, at saka gawin mo lang kung saan ka masaya. At saka kung sino yung tanggap ka, kung sino mahal ka, dun ka. Huwag mong mag-isip ng masyadong marami pa. Kasi lahat sa problema ng mundo, napakaigsi lang ng buhay natin. Bilang isang tao, ang karapatang pantao ang gawin mo. Huwag karapatang panghayop. May mga kanya-kanyang karapatan yan. Kung parang naigsi lang ang buhay, lalo na kami ni amiga, siguro tumatanda na tayo. Nag-iisip na kami ng hindi tayo permanente sa mundo. Dahil gumawa na tayo ng ikakasaya natin. Di ba? Kung ano lang nandyan, yan na yan. Kung anong problema yan. Pag di ko ng solusyon, huwag nang problemahin pa. Kaya itong ating ginagawang sago, ito ang sago na may istorya. Sana, kapulutan nyo ng aral itong ating sinabi at ating experience at ating kwento. Kwento ko lang to at istorya ko at experience ko. Yun lamang po. At marami pa tayong mga payong OFW at experience OFW. Sana po, kapulutan nyo ng aral din ng ating channel at ang ating experience dito bilang isang OFW. Tama, amiga? Tama ka. Ingat po at respeto sa bawat isa at abangan nyo ang ating kaya po sinasabi natin ingat lagi at respeto sa napakahalaga po sa akin. Kasi sa experience ko po ng kabataan ko, ito ikwento ko na lang din. Kapag wala kang pera, wala ka talaga. Kaya sabi ko, gano'n gano'n Kaya lagi kong iniingatan ko yung salitang respeto. Kung wala kang respeto, kaya kong ibalik sa iyo. Mawawalan din akong respeto sa iyo. Kasi alam ko kung paano ka mawalan ng respeto at wala kang respeto. Kumbaga parang ayaw ko napakahalaga ng salitang sa akin na yan. Kumbaga parang ang respeto, parang kasunod nun yung pagmamahal eh. Kumbaga parang ang respeto kasi sa akin napaka-importante. Kumbaga parang kung mawalan ka ng respeto, parang kaya ko rin ibalik sa iyo yan. Para may paramdam lang sa iyo na yung ginawa mo sa akin, mali. Yeah. Tapos dun napapasok yung, ngayon, nagalit ka. Di ba? Kaya ka nagalit, may ginawa ka sa akin. Di ba? Kaya ako ginawa sa iyo yan. Nung ginawa ko sa iyo, nagalit ka, di ba? Parang
respeto, ngayon okay na. Yan, naramdaman mo. Patas na gano'n. Patas tayo, di. Huwag mong gawin yung ayaw sa'yo. Para ganun yun. Kung anong ayaw mo rin, kung anong iniisip mo, iniisip ko niyan. Kung tutusin, mas madumi ang isip ko. Kasi nga, amigado tayo yung sabi ko kasi, batang kali tayo dati. Mas madumi ang isip ko, marami tayong nasubukan na bisyo. Kaya, hindi masama mag-isip ng masama rin. Pero kung anong iniisip mo, iniisip din ng ibang tao yan. Pare-pares lang. Kung ayaw mo, huwag mo rin gawin sa iba. Kaya ganun lang kasi hindi ang buhay, di ba? Manahimik. May oras ng pag-ingay, may oras ng kwento, may oras ng kasiyahan. Pero pagka oras ng kasiyahan, dapat walang nagbabado sa'yo, walang umiistorbo sa'yo. Kasi kasiyahan yun eh. Pag pinasukan ng drama, doon, minsan ayaw ko rin yun. Minsan yung nag-enjoy ka tapos papasukan ng drama. Medyo ayaw ko rin yun. Sa akin lang yun ayaw ko yung mga ganun. Enjoy lang ako kasi pinaka gusto ko yung happy lang. Nag-enjoy lang. Yun lang naman ang gusto ko. Kaya pag minsan may pumapasok na drama, naaaning ako minsan. Bumabalik tanaw yung aking pagka-dragon. Kaya sana, kapulutan niyo po ng ating aral ito, ating kwentuhan. Mamaya papakita rin natin sa inyo yung ating banana